Morning. Dinala ko ulit tong binili kong hagdan. Kasi yung ibang bunga na umpalaya nasa taas na. Ito madali-daling lipat to. Meron pa kami isa doon yung pangpitas ng kalamansi. Dalawa lang kami ni JP ngayon. Wala pa sila daki. Makakailan kaya yung pang 10 pitas? So ito po yung project ko na trellis, mahigit kalahating lata lang. Siguro mga nasa 300 na buto lang to. Ikasampung harvest ko ngayon. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-harvest ng ikasampu, balikan po natin yung dati. Kasi may nangingi sa akin ng guide kung paano pagtatanim ng ampalaya. Ito, balikan po natin simula from start to 10th harvest. Yan. Siyempre, unang step natin, land preparation. Yan, ginamitan ko lang ng maliit na makina yan. Bali, 8 tudling lang po yan. 4 na A-frame. Tapos, nagpabaon ako ng Dufo, soil conditioner at saka pataba. Sinaboy ko. Tsaka ako tinakpan ulit. Next step natin, paglalagay ng plastic mulch. At saka ako pinatubigan, kailangan basang-basa para hindi makuha sa init. Pero bago yun, nagbabad na ako ng buto. Ayan, binabad ko ng magdamag, tapos binalot ko sa basahan, tsaka ako muna ibinaon. Ayan, idinirekta na namin sa lupa yan. Kaya bago namin itinayo yung balag, may tanim na yan. Next step, pagtatayo ng serga, tsaka yung paglalagay ng mga alambre. Tapos tinali ko yan sa taas para hindi sila nagmuga. Ayan na sila. Actually, nadiligan ko na yan ng calcium nitrate. Dilig lang muna. Tapos alaga. Sa spray, ang ginamit ko dyan yung manual lang. Mano-mano lang para hindi malakas ang pressure kasi nga maliliit pa sila. Tapos patubig at pataba ulit. Every 10 days or 12 days. So itong stage na to, sa lukuyan ako nagbabali. Ini-scatter ko sa baba para hindi umakyat kaagad. Tapos ginawan ko sila ng kanal. Actually maliit yung kanal na ginawa ko. Hindi ko na pwedeng lakihan kasi nandyan na yung ugat niya. Medyo na-delay ako. So ayan, almost 1 month na sila dyan. Meron na silang bunga. Siguro 1 month and 1 week siguro. Nasa 38 days o 37 days. May palitaw na sila. So far so good. Mag-i-spray muna ako. Try lumilipat-lipat. Ayan. Ayan po yung bunga ng chai-tai. At sa loob ng 40 days, nag-umpisa na kaming mag-harvest.
At yung pinaka marami kong harvest yung pang 8. Naka 200 kilos yung good. At yung pang 6, 7, 8 tinamaan ko yung 70 per kilo. So ito na yung pang 10. Okay. Kailangan na natin gumamit ng hagdan. Minsan kasi nasa taas na yung iba. Sagad natin konti jeep na ihinog eh. Oo. Madaling gumulang. Oh, dumalang yung tumpok ano, Jeep? Oh. Dami sira. Karoon kasi sila ng fungus. Oo. Tamang 50 kilos. Wala, hindi ako naglagay dyan. Yan, nangalahati. Yung pang siyam naka ano eh, 200 yung good eh. Siyam. 100, pati segunda. So kinukwenta-kwenta ko yung pinagbentahan ko dito. Sorry, pang siyam na harvest pa lang pala ngayon. Kala ko pang 10 na. Dito guys, gumastos ako ng 22,000 plus. Lahat-lahat na yun. Gumamit lang ako ng 3 kabang pataba. Hanggang ngayon meron pa. Kasi nga konti lang to, nasa 300 na buto lang. Halos kalahating lata lang. Yung pang-6 na pitas ko, nakuha ko na yung ginastos ko dito. Kasi mataas pa yung presyo nun, 60 plus per kilo. Tumama pa yata ako ng 70 per kilo. So maganda. Yung pang-6 mayroon akong sobrang 3,000. Tapos yung pang-7 harvest 170 kilos, naka 10,800 ako. Yung pang-8 naka 200 kilos. Yung good, hindi po kasama yung segunda ron, 11,000 plus. Tapos yung kanina medyo bumaba yung ampalaya dahil nga medyo ano na medyo gumaspang yung bunga. Actually napabayaan to kasi nakapokus ako doon sa bagong tanim sa sitaw. Inuna ko yun. Hindi ako nakapag-spray ng almost 1 week. So yung pang-8 200 kilos, naka 11 plus ako. So yung kanina bumaba yung presyo, 45 per kilo, naka 6,450 ako.
So kumita ako ng 33,200 o 32,225. Ito siguro mga 4 na pitas pa, 3 hanggang 4 na pitas pa to, depende kasi nagka-fungus siya eh. So mag-spray kami mamaya siguro. So kahit na patatlong 3,000, 5,000, makaka 40 plus din ako, diba? Maliit lang pero meron pa rin kita. Hindi ko man inaasahan dahil nga sinubukan ko lang. Actually kung meron akong pwestong pagtatamnan na ulit nito, lalakihan ko ng konti, yung siguro pang 1 lata o 2 lata. Maganda siya eh, maganda siyang maglaglag ng bunga kasi nga sa nabibilad sila lahat tapos nahanginan sila lahat. Yun nga lang, hindi kasi pwede to sa limbawa magtatanim tayo ng malakihan 1 hektarya or kalahating hektarya kasi medyo magastos sa kawayan. Kailangan yan puro kawayan, hindi pwede yung bukawi. Kaya katulad niya no, parang gusto nang bumigay oh. Bumalok na siyang ganun, sobrang bigat. Kaya kung mas mahaba dyan, kailangan malaking kawayan. Kung maliitan lang pwede to, pero kung hektarya na, medyo delikado. Tsaka malaki yung puhunan kasi ang bili ko nito 100 pesos ang piraso. Kailan nang ubusin mo sa 1 hektarya, sa kalahati hektarya. So kung maliitan lang pwede to. Kung 3 pitas pwede pa yan. Marami pang maliliit sa taas eh. So yun, sana nakatulong sa mga nagtatanong, kumukuha ng idea. Anong kaibahan nito sa traditional na balag? Pwede siya sa maliitang pwesto. Diba? 1,000 square meter, 2,000. Diba? Itong tinamnan ko na to, mga nasa ano lang to. Wala pang, sabihin na natin 800 square meter, 700. Pero ang maganda niyan na pag-isip-isip ko, ito tsaka to magkatabi. Gagawa ka lang ng daan dyan kasi takaw space tong ginawa ko eh, dahil nga dadaanan namin to. Hindi ko masyadong pinagdikit, pero mas mainam ito, andyan siya. Siguro kasi 4 na ano lang to eh, 4 lang siya. Kung tinabi ko rito baka naka-6 akong ganyan, so pang 1 lata siguro. At least meron tayong natutunan. So maganda-ganda na rin yung kinita, di ba? Sa maliit na sa 300, 280 lang yata na buto yan o 300. Okay, update tayo sa sitawan. Ayan, gaganda na ng tubo. Ito basa pa to, yung unang napatubigan namin ni JP. Didiligan namin. Ganda ng tubo. Ayos. Thank you Lord. Ito pwede pa to bukas. Bukas na namin patutubigan to. Itong medyo basa pa. Basa pa. Dito ka ba nauna? Ito pala, pwede na rin to. Kalahatian mo. Yung ayan, pang 11 yan. Yan tuyo na Marami pala. Yan tuyo na. Ay dito jeep walang tumubo. Bungi-bungi ito Ayan Nako, putol pala Ito, ang daming ala bungi. Dito maganda yung tubo diba? Yun
Ano kayo namumutol? Suso ba, Jeep? Wala naman eh. Ano kaya suso? Yeah, kailangan niya. Ha? Hindi suso. Wala naman eh no. Ano yata? Kailangan pure dan. Cricket yan. Oh. Unahin lang namin yung ano, mga tuyo. Mga kalahati. Yan, dyan kasi nagumpisa si JP. Kamakalawa. Tapos halos kahapon lang yan at patubigan niyang gawin doon. So ito yung uunahin namin yung kalahati. Dito pag nagtanim kami dito sa bayan, sabay patubig para hindi makuha sa init. Dadalawang makina tayo dito. Gulit ako. Sayang eh. Sayang yung mga bakante. Buti sana kung pa isa-isa piraso lang o 3, 5. Bababad ko muna ibuto para mabilis. Ito, nabuksan ko na to. Nagigit kalahating kilo pa to. Panghulip. Yung iba, ayan oh, lumulusot pa lang. Kaya lang ang diferensya kasi masyadong malalim. Malalim yung hukay nila kaya hirap silang lumusot. Wala na isusok. Namatay din sa sobrang init. Ayan oh. Oh, tuyo na. Pumalit yung cricket. Cricket ang namumutol. Ang maluwag ka? Maluwag ko ito lang. Bibili kami ng pataba. Naalala ko Sunday pala ngayon. Bukas kaya? Bukas po yata. Bukas. Dito pwede pag sakaling ala. Kuya. Tayo lumingon dito sa kabila. Bukas ano, Jake? Bukas. Ayun, bukas. Paggas muna tayo. Pagbalik. 149. $149.
Diesel boss, 2,000. Ayan, 13 liters, 2,000. Jeep Andox, anong ulamin natin? Andox box talaga. Saan ba yung Andox siya? Chooks to go. Walang Andox. Buti na lang bukas. Okay, alas 12:30 na. Yeah, yung binili naming pataba, tagto 2,000 plus na isa. Ali 5,000 yan. Tayo, lutong ulam na lang. Makakapagluto. Chicken. Ayun, nagdahil mo. Wala kang dalahoy? Kalamansi? Kamyas na lang dapat. Kamiyak, meron. Okay, yung sitaw ni Dake, ito na, malapit na. Yan ang mga ano yan, mga maliliit ayun. Kaya lang ano to, yung kulay berde. Ayan o. Isang linggo pa makakahalaw-halaw na tayo dito. Kasalukuyan nagpapataba si Dake. Yung binili ko kanina, isang triplet tsaka isang calcium, ano tawag nito, nitrogen 4600. Medyo ano lang siya, medyo delay lang yung pamumunga niya kasi nasa 40 mag 50 days na yan, 50 days, pero maganda naman yung salida. Tama yung sitaw dating 20, nag 40, ngayon sabi ni Moy nasa 60 per tali na. Sana tumaas pa para ano ulit si Dake, makatama ulit ng magandang presyo, saka sana sa bunga din. Ayan, ang daya ng bulaklak.